K-pop fan ka ba? Then you have probably heard of the term Hallyu, meaning the rise of popularity of South Korean entertainment. At dito sa Pilipinas, hindi tayo kinukulang sa Korean content mapa telenovela, pananamit, or music. Magsimula ito noong 1990s and its rise continued over time hanggang sa ngayon na ito ay tinatawag na isang lifestyle para sa ibang tao. Talagang kita sa concerts ng mga K-pop groups ang impact ng Hallyu. Noon, pumipila pa sa first-come first-serve basis bago nagkaroon ng sequence number system. Pero paano nga ba ito nagsimula? Balikan natin ang tradisyon ng Filipino entertainment. Naalala niyo ba nung pumatok ang mga paborito nating telenovelas at sabay-sabay natin itong sinubaybayan sa TV? Ayon sa Filipino Times, ang pagsikat ng dub shows like K-dramas and soap operas sa local mainstream media ang naging simula ng pagpasok ng K-pop sa puso ng mga Pilipino. Following the success of the Korean novela, sinubaybayan na rin natin ang K-pop. At ang pinakasikat noon ay ang hit song na Nobody by the Wonder Girls back in 2007. BTS. BTS. EXO. EXO. Twice. Third one. Twice. Blackpink po. Blackpink. 21. 21. 70? Ay! Huh? No. 70. Hindi ko alam. No? Oo. 70. 17. Ay, Sai! Si ano yan eh. Gangnam Style. Makalipas ang taon, patuloy na lumaki ang exposure ng K-pop sa Pilipinas at nasundan ng mga hits tulad ng Psy's Gangnam Style, EXO's Monster, BTS I Need You, and Momoland's Boom Boom. Simula noong 1999, ang tinatawag na Hallyu Effect ay matinding nakatulong sa ekonomiya ng South Korea. Nagbigay ito ng 0.2% o 1.87 billion US dollars contribution sa GDP ng bansa noong 2004. Noong 2019 naman, may estimate na 12.3 billion US dollars ang naiambag nito sa Korean economy. Sa kasalukuyan, ang South Korea ay nasa ika-12 sa mga pinakamayayamang bansa. Sa kabilang banda naman ng patuloy na pagtanggap ng K-pop craze sa Pilipinas, balikan din natin na meron ding sariling version ng K-pop sa ating bansa na umusbong noong 2003. Kung matatandaan niyo ang hit song na The Spaghetti Song ng Sex Bomb Girls, pumatok ito sa mga masa kung saan ito ang nagsimula ng kanilang rise to fame. Bago pa man ang mga TikTok challenges, nauna muna sa bansa ang dance craze na gawa sa kanilang mga kanta. Ayon sa ulat ng CNN, they can be considered as the highest-selling female group back then bago pa man dumating ang 2NE1 o Girls' Generation sa Pilipinas. SB19. Beanie? Beanie. BGYO. BGYO. BG. What is BG? BG Pop. MNL48. MNL40. Subalit pumatok at patuloy pa rin na pumapatok ang iba't ibang Filipino girl o boy groups lalo na ngayon, hindi pa din maikakaila na mas gusto pa din ng marami ang K-pop groups mapa-local man o international scene. Sa kabila nito, makikita pa rin ang pag-usbong ng P-pop sa larangan ng international music industry, lalo na ang grupong SB19 na naging parte na ng mga events sa ibang bansa para mag-perform. Malayo pa ang tatahakin ng mga P-pop groups para tuluyang pasukin ang barrier sa international music scene, pero kung ikukumpara ito sa estado noon, malayo na ang narating nito. Bilang kilala ang mga Pilipino sa pagbitbit ng Filipino pride, ang paggamit ng pride na ito sa pagsuporta sa mga P-pop groups ang isang daan upang tuluyang marating ng ating sariling kababayan ang kanilang minimithi at maiuwi sa Pilipinas ang pride bilang sikat na P-pop idol. Marapat din na suportahan sila katulad ng pagsuporta sa ibang mga groups o artista na galing sa ibang bansa.